Sa videong ito, pag-usapan natin kung bakit kailangan nating linisin yung magneto at stator natin, kailan at anong odo ba dapat natin linisin ito, at kung paano mag-DIY ng pagme-maintenance nito. Parehas na procedure or applicable yung gagawin natin sa lahat ng klase ng mga motor. May iba lang tayo sa mga posisyon ng tornilyo kung iba yung motor nyo. Kadalasang nakakabit yung magneto at stator sa likod ng radiator natin, kaya kailangan natin tanggalin yung cover at yung radiator natin. Gamit lang tayo ng 8mm socket wrench para matanggal tong cover. Mas okay na patuluin din muna natin yung ating coolant para hindi siya masayang dahil tatanggalin natin yung radiator at mas accessible yung magneto natin. Also, pwede pa natin ibalik ito basta make sure lang natin na hindi marurumihan. Gamit yung pliers or long nose, tanggalin lang natin yung mga connecting hose dito sa ating radiator. Para matanggal yung radiator, tanggalin natin yung mga bolt. Dito sa click, merong 1, 2, 3, 4 na 10mm. Matatanggal na natin yung ating pinaka-radiator natin. Ayan. At bubungad na po sa atin yung ating fan na nakadikit sa likod yung magneto. Ang purpose po ng ating fan na yan ay para palamigin yung ating coolant na nasa loob ng radiator. Gamit lang tayo ng 10mm socket wrench para matanggal to, pero dahil umiikot siya, lagyan natin siya ng kalso para hindi tayo mahirapan. Make sure lang na huwag kayo mag-aangkla sa mismong plastic nito dahil malambot lang to at mapuputol. So mag-aangkla kayo do sa mga bolt or tornilyo niya. Then matatanggal na natin itong fan na nakadikit sa magneto natin. Kung makikita nyo naman, napakakalawang niya. So pag-usapan natin purpose niyan pagkatanggal natin. Kung may impact wrench kayo, baralin nyo siya ng 17mm socket. Tapos kung wala ay pwede kayong gumamit ng Y-tool katulad nito. So yan, pinapakita ko rin sa inyo yung manual na pagtatanggal para nakakasunod yung mga walang tools. So yan, ikakalso nyo siya dito. Then gagamit tayo ng 17mm. So kapag medyo sumasayad yung inyong L handle, pwede nyong tanggalin ang inyong takip ng inyong muffler. So para hindi sumayad dito. Then pwede nyo na siyang pwersahin at maikot. Counterclockwise po yung ikot natin. Pag natanggal na natin yung tornilyo, meron pa po siyang washer sa loob. Ngayon, kung hindi po natin matanggal yung washer, okay lang po. Ngayon, para matanggal yung magneto, dahil hindi po natin yan basta-basta mahihila, gagamit po tayo ng magneto puller. Itong magneto puller po na ito, nabibili siya online. Lalagay ko yung link sa baba kung gusto nyo umorder. Ito po yung may kakayahang humila po sa ating magneto. So, first step, ipapasok po natin itong ating unang bolt. So yung ikot po niyan is counterclockwise. Take note lang po na nandito pa rin yung Y-tool natin para may pipigil sa magneto sa pag-ikot mamaya. Ayan, higpitan lang natin. Tapos ito namang isang parang bolt niya na size 17mm yung dulo na gagamitin nating socket wrench mamaya. So ito naman yung ikot nito is clockwise naman. So yung ginamit natin na pangtanggal ng nut dito or ng tornilyo is same lang sa size na bolt na gagamitin natin para dito. Then sa pag-ikot nito is clockwise pa rin. So gamit lang tayo ng handle. So clockwise para matanggal yung magneto. So ikutin lang natin hanggang sa medyo kumalas na siya. So mararamdaman naman natin yan. Ayan, kung makikita nyo, gumagalaw na po yung ating magneto. Pag gumagalaw na po yan, tanggalin lang natin yung Y-tool. Then ayan, dahan-dahanin lang po natin ikutin. So, take note lang kapag tinatanggal na natin to, medyo may force na humihila papaloob dahil minamagnet niya po yung ating stator. Ayan, kung makikita nyo, napakakalawang ng ating magneto. Bago natin pag-usapan kung bakit kailangan natin itong linisin, pag-usapan muna natin kung ano nga ba yung ginagawa nito sa ating mga motor. Napakahalaga ng papel ng magneto at stator sa ating mga motor dahil ito yung gumagawa at nagsusupply ng kuryente dito sa kabuuan ng ating mga motor. Kapag po kasi ini-start po natin yung ating mga motor, ay iikot na po itong ating mga magneto sa paligid ng ating stator. Kapag nangyari yon, magpo-produce po siya ng alternating current na siya namang ire-receive ng mga coil na yan na nakapaikot na yan. At yun naman pong kuryente na yon ay isusupply para magkaroon ng enough na kuryente yung ating mga motor.
Kaya naman kung makikita nyo sa digital panel natin, yung voltage ng battery natin is tumataas dahil nare-recharge din siya or nasusuplayan din siya ng kuryente nitong ating magneto at stator. Also, yung ating mga magneto, yung nagbibigay ng pulse or signal kung kailan mag-spark yung ating mga spark plug sa combustion chamber. Yung maruming surface kasi ng magneto at ng stator natin, yung nakakapagpahina or nakakapagpa-delay ng paggawa ng kuryente. Yung mga kalawang naman sa ating mga magneto ay minsan nakakapag-cause din ng mga build-up ng dumi dyan sa loob. Also, nakapagbigat din yun ng magneto kung sakaling kumapal na ito. At also, minsan, nagkukos din ito na mas stack up sa ating mga motor, yung ating mga magneto. Dahil kung makikita nyo, ayan, kinakalawang din yung mga thread, pati itong loob na yan. Kaya hindi okay goods kung makalawang at marumi yung dalawang ito. Pwede rin po natin matanggal itong ating stator. Gamit lang po tayo ng 5mm na Allen wrench. Allen wrench din dito sa ilalim. Tapos dalawang 10mm dito para matanggal natin itong wiring at itong buong stator. Tatanggalin lang po natin itong nakaipit at mabababa na po natin yung ating stator. Para naman po sa mga nagtatanong kung kailan dapat natin linisin yung ating mga stator at magneto, ang mas magandang tanong po kasi dyan is kung kailan mangangalawang yung ating mga magneto. Usually po kasi pagkabili po natin ng ating mga motor, hindi pa po ganito yung kulay ng ating mga magneto. Purong parang silver pa yan na yan, ganito yan, makinis pa po yan. Ngayon sa katagalan ng panahon ng paggamit natin ng mga motor dahil na rin sa corrosion, nangangalawang po yung ating mga magneto. So yung time frame po kung kailan siya mangangalawang is possibly mga 10K odo, may nagbi-build up na po na kalawang dyan. Then kapag hindi nyo na po inagapan niya ng 10K odo, 20K odo, mas mapupuno pa po ng kalawang yan, mas kakapal pa po yan at hahawaan niya na po itong ating mga stator. So magiging hindi na rin po okay yung pag-ikot nitong ating mga magneto. Tapos ang pinaka best possible solution po para hindi na po umabot na mangalawang po yung ating mga magneto, yung iba po pagkabili po ng motor nila, pinipinturahan na po yung kanilang mga magneto. Yung pagpapintura po kasi ng magneto ay nakakatulong para hindi po mag-build up yung mga kalawang dito sa ating magneto. So parang kino-cover up niya po at hindi na mabasa, mag-build up nga ng mga ganitong mga kalawang. Kaya naman ang pinaka-best na recommendation para pinturahan at linisin yung ating mga stator at magneto is 10K odo po. So silipin nyo na po yung inyo kung umabot na po ng 10K odo yan. Sa paglilinis po, pwede na rin natin idama itong pinaka-housing. Kung makikita nyo po, medyo maalikabok na yan. Tapos ito namang stator natin, lilihain natin itong mga surface na yan para okay goods yung pag-receive niya ng kuryente. Ito, bubugahan po natin yan ng WD-40 para matanggal yung mga alikabok dyan dito sa mga coil natin. Tapos dito naman sa ating magneto, yung pinaka komplikado, para po matanggal yung kalawang yan, lilihain po natin ng iba't ibang grit ng sandpaper. Pagkaliha po natin, naging ganito na yung kulay, tsaka po natin pipinturahan ng high temp spray paint para hindi na po bumalik yung kanyang mga kalawang. Yung stator po natin is may protective wax naman po yan, kaya hindi po siya agad-agad na masisira pag ginamitan po ng mga anti-rust na mga lubricant. Punasan lang natin siya pagkatapos para matanggal yung mga sobra-sobrang lubricant. Then tabi muna natin to sa kanyang housing.
kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. After natin nalinis, natanggal yung mga kalawang, medyo napatuyo na natin ng konti. Kung makikita nyo naman, okay, goods na. Ngayon, bago natin siya pinturahan ng high temp natin, lalagyan natin ng masking tape yung mga part na hindi kailangan pinturahan. Kabilang na itong pinakamagneto, itong gitna hindi natin pipinturahan yan. So, lagyan lang natin ng masking tape. So yan, na-tape na natin siya dito, pati dito. Pwede na natin siyang pinturahan. So yung gagawin natin, 3 coats. At ito na po yung ating magneto. Kung makikita nyo, malinis na ulit tignan. So yan yung tinipan natin. Tapos dito tatanggalin natin yung mga tape ngayon. Ayan o, malinis na tignan ulit. So ayan o, napinturahan na. So 3 coats yung ginawa natin, pinatuyo natin ng tig 10 minutes. So ngayon, okay, goods na lahat. Magkakabit na tayo. So malinis na yung housing, stator malinis na. So sasalpak lang natin yan. Pagkatapos natin nalagay stator, dito na tayo sa ating magneto. So sa paglalagay nito, sundan lang natin yung gilid doon. Or parang ayan o, may box type na nakalubog. Ayan, ipapasok natin siya dito sa nakaangat para mag-swak siya. So sa paglalagay niyan, sundan nyo lang yung pattern. Hindi naman kayo maliligaw dyan at hindi naman siya papasok hanggat hindi nakapantay. Pag naswak nyo na, lagay na natin tong washer at itong tornilyo. So hindi na natin kailangan gumamit ng magneto puller dahil ipapasok na lang natin o hihigpitan natin siya. So gamit lang ulit tayo dito ng white tool para pangkalso. So yan, nakabit na natin siya. Try natin kung umiikot siya kapag ni-start natin. Ayan, kung makikita nyo, umiikot siya. Then, indikasyon na goods yung pagkalagay natin kapag yung voltage ng battery natin is tumataas. So, from mababa, pag ni-start natin yan, ayan yung voltage niya, 12.4. Ngayon, pag ni-start po kasi natin yan, makikita nyo, tataas yan. 12.9, 13.4. Ibig sabihin, nag-charge yung battery, gumagawa ng kuryente itong ating magneto at stator. Pagkatapos, pwede na natin ibalik tong fan. So, tapat lang natin sa butas ng bolt niya. Then, pagkatapos, ilalagay na lang po natin tong radiator. So, susuksok lang natin yung mga hose na tinanggal natin at re-refillan natin siya ng bagong coolant or yung pinagtanggalan natin. So, yun lang muna para sa video nito. The more you click, the more you know, maintenance na magneto and stator. Bye-bye.